Dahil ang buhay ay mahalaga. Dahil ang buhay ay biyaya ng Diyos. Inihahandog ng Couples for Christ Foundation for Family and Life sa pagbibigay daan ng Veritas 846 Radyo Totoo, Digma ng Buhay. Isang pagtalakay at pagsalakay sa iba't ibang isyu at mga usaping may kinalaman sa digmaan para sa buhay sa makabagong daigdig. Tinatawagan ng lahat ng mga kapanalig, huwag tayong matitigatig, huwag tayong maliligalig, huwag tayong palulupig, dahil tayo ang aantig sa damdamin ng mga mananampalatayang nanlalangit. Digma ng buhay. Inay, lumabang ka. Hello. Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga kapanalig. Hindi ako sanay magandang hapon. Nasanay ako magandang gabi ang bati ko sa inyo. Ako po si Ansel Beluso, kawal ng buhay, sundalo para sa buhay, at medyo naiiba po tayo sa pagkakataong ito dahil unang-una, imbes na magsimula tayo ng alas 6 ng gabi, nagsimula tayo ng 5:45 ng hapon. Ano po? Yan po ay dahil kasama po yan sa ating pagtaguyod sa buhay. Sama-sama po natin isulong ang buhay, itaguyod ang buhay, ipagtanggol ang buhay, palaguin ang buhay, pagwagiin ng buhay. Hindi lamang yung buhay natin bilang mga individual, kundi masasabi natin siguro mas mahalaga pa ang buhay natin bilang isang nasyon, bilang isang bayan. Ano po? Magandang hapon. Maya-maya magandang gabi na ulit ang bati ko sa inyo. Katulad ng sabi ko, special po ang ating edisyon ng Digma ng Buhay sa pagkakataong ito. Dahil kung napapansin po ninyo, I'm sure po, no, nakakaramdam tayo na parang kakaiba ang ihip ng hangin itong mga panahong ito. Ano po? May nababalitaan tayong mga kudita-kudita, may nababalitaan tayo na kailangan na raw bumaba si Presidente Aquino, may nababalitaan tayo, may mga pangalang binabanggit dyan na sila daw ang pasimuno nitong mga pangyayaring ito. May mga nababanggit pa mga pangalan ng mga kagalang-galang nating mga obispo. Ano po? Marami po sa mga mananampalataya, lalong-lalo na po mga kapanalig natin dito sa Veritas 846. Ano po? Siyempre, tayo ay nagugulamihanan. Ano po? Medyo naghahanap tayo na sambang espiritu. Ano po? Nasaan ang ihip ng espiritu sa mga panahong ito, lalo na ramdam natin. Very crucial na naman, ano? Ramdam natin, ano, sa ating puso, nararamdaman natin may gumagalaw. At syempre, kailangan pakalimilimiin natin kung ano yung galaw na yan. Yan ba ay galaw ng banal na espiritu na kumikilos pagkatapos ng dalaw ng ating Santo Papa, may pagkilos, no? Or baka naman, ano kaya ang gumagalaw? Baka dapat ba tayong sumunod sa galaw na ito? Dapat bang hindi? Ano ang dapat nating gawin? Ano po? Mga kapanalig, medyo kakaiba po, katulad ng sabi ko, dahil ang makakausap po natin ngayon, makakapanayan po natin one-on-one. O ayan, di ba? Kumbaga, actually, hindi magandang pakinggan yung direct from the horse's mouth, no? Pero ito po, diretsahan natin siyang makakausap kasi nga, nabanggit yung pangalan niya, no? Nabanggit yung pangalan niya, lalong-lalo na, ang nabanggit si Senator Trillanes, na siya daw, no? Basta nabanggit yung pangalan niya. Tutuklasin natin kung ano bang punot dulo ng lahat ng yan, ano? Siya po ang dating DND Secretary, siya po ang National Security Advisor nung panahon po ni Presidente Macapagal Arroyo, no? Gloria Macapagal Arroyo. At siya po ay kasama din po, no, sa National Transformation Council. Ayan pa, no, madalas nating marinig ang National Transformation Council, malalaman natin sa kanya, ano nga ba ang National Transformation Council, no? Sa nagsimula, paano nabuo, ano ang mga kapakanang inaalagaan nito at isinusulong nito. Mga kapanalig, samahan niyo po ako sa pag-welcome sa walang iba kundi si Secretary Norberto Gonzales. Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon din. Ayan. Ayan po, siguro diretsuhin na muna kaagad natin, Secretary, kayo daw ang mamumuno ng kudeta. Ano ba 'yun? Ano ang reaction niyo po doon? Nagulat nga ako. Alam mo, nung nasa pwesto pa ako, isa sa mga
mensahe na lagi kong paulit-ulit na binabanggit sa ating armed forces ay yung huwag kayong sasali sa kudita. Kasi unang-una hindi maganda ang epekto niya sa ating lipunan. At pangalawa, kung pag-aaralan natin yung ating recent history, yung ating kasaysayan, makikita natin na walang kudita na nagtagumpay dito sa Pilipinas. Alam mo yan, nagringo nasa, Trillanes mismo. Yan, sila, lahat na nagkukudita, alam yan. Alam nila yan. Na ang kudita ay hindi nagtatagumpay. At ang nangyayari pa nga dyan ay nagkakaroon tuloy ng paksyon-paksyon sa loob ng armed forces. Kaya ang naipapayo ko lagi ay, kung po pwede, sabi ko, kung makita niya kasi siya, hindi ba sabi ko nung EDSA 1, gumalaw ang ating armed forces as an institution, buo sila, di ba? Yung istruktura nila, hindi nila sinira, nag-move sila, napasama sila sa heroism na nangyari ng mga araw na yon, 1986. So hero ang tingin sa kanila, yung mga nagkudita na hindi nagtagumpay, ang tingin doon ay mga nagkasala, dapat ikulong. Sabi ko, itong nangyari din ulit sa atin ng panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi natin inaasahan na yung isang popular na presidente na katulad ni President Erap ay natanggal. Yes. Yun din, sumama din ulit ang ating armed forces as an institution. Sabi ko, basta kumikilos kayo as an institution, constitutional yan. Sabi ko, kaya depende yan kako sa, siyempre, sa bagay wala pa tayong karanasan na kumilos as an institution na laban sa taong bayan. Importante yung, kasi alam mo, sa constitution natin, they're considered as defender of the people. Kung nasaan ang pulso ng bayan at kailangang bigyan ng suporta yan, dapat nahandyan ang ating armed forces kung kinakailangan lang naman. So, there were moments in our history na kinakailangan sila. And thanks God naman, nag-respond ang ating armed forces, binigyan nila ng suporta ang layunin at damdamin ng ating mga mamamayan ng mga panahon na yon. So, ngayon, kaya nga, yan ang aking laging sinasabi sa kanila. Huwag kayo sasama doon sa talo. Di ba? Lagi yung may, at saka hindi, katungkulan yan, obligasyon yan. So, yun ang lagi kong sinasabi sa kanila. Huwag kayong sasama sa coup. At ngayon, ito nga nabanggit na ako yung namumuno ng coup, inuulit-ulit ko tuloy ngayon yan. Sabi ko, kung may nakikinig pa sa akin sa armed forces, baka may kaunting tiwala pang natitira sa akin dyan. Ang payo ko, huwag kayong sasali sa kudita. Si General Katapang daw, umiikot na daw sa mga kampo at naglo-loyalty check na daw. Nadidinig ko ba? Mukhang maganda naman ang mensahe ni General Katapang. Loyalty to Constitution, follow the chain of command, at pinaka-importante yung kanyang isang huling puntos, yung protector of the people. Ayun. Dapat laging aalalahanin ng ating armed forces. Yan ang pinaka-importante nilang obligasyon. Secretary, kasi nagsasalita kayo ngayon, kinakapanayam ko kayo ngayon bilang kinatawan din ng National Transformation Council. Ano po ba talaga ang panawagan ng National Transformation Council kung hindi kudeta, no? So ano ang panawagan ng National Transformation Council? Sige, basta pero ipapaliwanag natin kung saan ang galing ito. Okay. Kasi kailangan ipaliwanag yan para maintindihan. Kasi alam mo, masyado namang bigla na, sino ba itong mga to? Bigla na lang sumulpot at sinabi step down kay President Aquino. Yun talaga ang hangarin talaga ng Transformation Council ay masigurado lang na kung sakasakalit magkakaroon ng kaguluhan o magkakaroon ng dramatic na pagbabago katulad ng nangyari ng EDSA 1 at saka EDSA 2. Kung po pwede sana, yung pagbabago na mangyayari ay magkaroon ng isang direksyon na patungo na talaga sa mabuti. Na ang pagbabago ay talagang tunay na. Hindi katulad ng nangyari ng EDSA 1, imagine, buong daigdig humanga sa atin. Ipinakita natin ang kabayanihan. Tapos anong nangyari sa ating bayan? Nasayang ba? Yun ang ibig ko sabihin. Sabi ko, wag nating samantalahin ang kabaitan ng Diyos. Imagine, 2 beses na tayong binigyan ng pagkakataon para gumawa ng pagbabago. Sinayang natin. Ngayon, mukhang may nabubuong sitwasyon na baka bigyan pa tayo ng Diyos ng isang pagkakataon. Alam mo, change in society, lalo na yung mga dramatic changes, these are opportunities for meaningful change in society. Yan ang tinitingnan natin. Sabi ko sa ating mga nakausap, alam mo, mahigit ng 3 taon itong pag-uusap na ito Kasi, alam mo,
kung titingnan natin ang sitwasyon sa daigdig, para bang nauulit yung 60s na nakikita natin na bawat lipunan sa iba't ibang panig ng daigdig ay naghahanap ng pagbabago. Okay. At dito nga ilang bansa sa Middle East, kumilos na ginaya tayo. Nag-people power sila. At nagtagumpay naman. Imagine, how can you imagine yung dictatorship sa Egypt? Natanggal ng mga mamamayan ng Egypto. Pero ang medyo hindi masaya doon, mukhang walang nagplano kung anong gagawin nila after removing a dictator. Kaya, ang nangyari, isinuli nila sa military yung kanilang poder. Dahil isinuli sa military, yung talagang mga natural na ayaw sa mga dictator, sa mga military. Alam mo, maraming iba-ibang grupo sa Egypt. Ngayon, nagpapatayan. Violence is in the air. Sabi ko nga, alam nyo, kapag ang pagbabago ay hindi binigyan ng direksyon, kung saan pupunta yan. Kaya nga sabi ko, mabuti siguro na yung mga nakakaintindi ng pagpapatakbo ng gobyerno, yung mga retired na katulad namin na may karanasan na nakita ng kamalian, pagkukulang sa ating lipunan, ay baka nangangailangan mag-usap-usap na kung sakaling dumating yung pagkakataon na yan, merong tatayo na magsasabi niya, oy, temporary lang ito, pero bibigyan natin ng direksyon ng ating bansa. Ngayon, ay bakit naman may mga obispo pa? Yan ang isang katanungan dyan Bakit may mga religious leaders o may mga pastor tayo, meron tayong Nababanggit Katoliko. ang mga pangalan dyan na Archbishop Argüelles, no? Archbishop Capalia, no? Archbishop de la Cruz ng Zamboanga, si Bishop Pueblos ng Butuan. Ang masasabi natin yan kasi, as we discuss these problems besetting our people and nation, nakikita na mukhang hindi lang politika ang problema natin Para bang sumobra na yung abuso ng politika, ng korupsyon, na moralidad na ang pinag-uusapan dito. Na kung titingnan mo ang itsura ng ating lipunan, at parang ako nga forgive my language, tingin ko parang dinidemonyo na tayo dito sa Pilipinas, di ba? At kailangan yan, palagay ko, kaya sabi ko, kung mag-uusap-usap para sa bagong pagbabago sa bansa, kailangan may element ng moralidad. There should be moral basis for any action, especially basic policy decisions of government when it comes to shaping the future of our people. Kaya kailangan may moral foundation yan. Kaya nga, ang ginawa natin, marami din nagtatanong, bakit hindi CBCP nilapitan? Ang tingin kasi natin sa CBCP, that's a forum, wherein siguro certain decisions pwedeng pag-usapan ng mga obispo. Pero ang hinahanap ng National Transformation Council ay moral basis sa mga gagawing aksyon. So, bakit siguro importante, kilala naman natin yung mga matitibay at talagang tingin natin ay nakakaunawa ng teachings ng ating simbahan. Yun ang mga kinontak ng National Transformation Council. Kaya yung, kunyari, si Archbishop Capalia ng Davao, ay talagang veterano si Archbishop when it comes to peace effort. At kung talagang pupulsuhan mo, ano talaga nangyayari sa Mindanao. Kasama siya dun sa Ulama Conference. Bishop Ulama Conference siya. At saka dahil dyan, at sa haba ng kanyang pagsisilbi, alam natin na nauunawaan niya ang pulso ng mga mahihirap, lalo na, di ba? At saka pinakapuso ng problema. Kaya nga, sabi ko, kung meron tayong mga kakausapin, mga katulad ni Archbishop Capalia, si Cardinal Vidal ng Cebu, medyo may mahaba akong karanasan kay Archbishop, kay Cardinal Vidal Alam mo, very, very crucial ang role ni Cardinal Vidal ng people power. Ang nakita yung natin, nakita natin si Cardinal Sin. Pero nahandoon din si Cardinal Vidal. Ang mga lessons na alam ni Cardinal Vidal dapat pinag-aaralan natin mabuti. At sa people power ng panahon ni Erap, kung wala ang advice ni Cardinal Vidal kay Presidente Erap, baka nagkagulo pa. So, very important yan. Very dynamic si Cardinal, si Archbishop Argüelles. Batanggenyo kasi yung tapang. Kailangan natin yung mga ganyan. So, yan ang mga tinitingnan natin. Sabi ko, ang importante, sana makumbinsi natin na kahit ilan man lang sa ating mga leader ng simbahan ay sumama. Hindi bilang magpatakbo ng gobyerno, kundi magbigay ng moral basis ng mga kilos at ng advice. At maswerte naman,
sabi niya, alam mo si Archbishop Kapala, ecumenical siya. Yes. Gusto niya lahat ng reliyon nakakausap. Yes. Kaya, yan ay tunay na diwa ng pagkakaisa. Yan, napaka-importante yan. Kaya sabi ko, kausapin din natin ang mga Nagueles. Yes. Batanggenyo kasi yung tapang. Yes, no? Ay, kailangan natin yung mga ganyan. So, yan ang mga tinitingnan natin. Sabi ko, ang importante, sana makumbinsi natin na kahit ilan man lang sa ating mga leader ng simbahan ay sumama. Hindi bilang magpatakbo ng gobyerno, kundi magbigay ng moral basis ng mga kilos at ng advice. At maswerte naman, sabi niya, alam mo si Archbishop Kapala, ecumenical siya. Gusto niya lahat ng reliyon nakakausap. Kaya, yan ay tunay na diwa ng pagkakaisa. Yan, napaka-importante yan. Kaya sabi ko, kausapin din natin ang mga non-Catholic Christians. So yan, nag-usap-usap tayo dyan. At pati mga Muslim, yung mga religious leaders, kinakausap natin. Okay, mga kapanalig, yung iba sa inyo mukhang nahuli sa pagbubukas. Kanina pa po kasi kaming nagsimula. Nung kaninang 5:45, para doon sa ngayon lang nakatutok dito sa ating digma ng buhay, kasama po natin, walang iba kundi ang ating dating Secretary of National Defense na si Norberto Gonzales po. Kasama po natin siya dito sa loob ng studio. At ang pinag-uusapan po natin ay yung mga kaganapang nangyayari. Marami tayong nararamdamang may nangyayari. Ang sabi nga ng iba, parang may naaamoy man, parang may mangyayari. Ngayon mga kapanalig, pag-uusapan po natin yan na pinag-uusapan nga namin dito ni Secretary. Ako naman, itong National Transformation Council, kasi di ba matagal na po nating sinasabi na pare-pareho lang naman yan. Wala namang mangyayari dyan. Yung mga pagbabago niyan, babalik na naman sa dati, etc. Kapag ganun ang ating attitude, talagang walang mangyayari sa atin. Siguro, magandang buksan din yung ating isip, ang ating puso na, kasi, lagi naman may pag-asa. Lagi naman may pag-asa, lalong-lalo na para sa ating mga may pananalig sa ating Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagkikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos, nakakahugot tayo ng pag-asa. Malay mo, dumaloy ang pag-asa dito nga sa National Transformation Council, lalo pat katulad ng pinag-usapan namin kanina, marami po sa ating mga obispo ay unti-unti na nga pong isinusulong nga itong National Transformation Council. Secretary, matanong ko lang po, paano po ba nabuo ito? Ano po ang pangyayari na nagbunsod para magkaroon ng pagkilos na ganito, na magkaroon ng National Transformation Council? Sa pagkakaalam ko, ilang taon na ba itong National Transformation Council, Secretary? Well, more than 3 years na, almost 4 na nga eh. Yes. Parang pag-uusap-usap lang eh. Tinitingnan ng sitwasyon ng bansa. Yun nga, nasabi ko kanina, yung sitwasyon ng daigdig na mukhang magkakaroon ng mga pagbabago. Yes. Sabi nga natin samantalahin natin kung magkakaroon ulit ng ganitong oportunidad sa Pilipinas, tingnan natin mabuti kung ano-ano mga elemento ng tamang pagbabago sa ating lipunan. Yes. Kaya, yung napaka-importanting elemento, kaya nga yun ang reason why some of our bishops and other non-Catholic Christian leaders are with us is, palagi ko napaka-importante na kung ang pagbabago ng lipunan ang titignan natin, importante na may moral basis ang bawat fundamental action na ititake ng ating lipunan o ng ating pamahalaan. Kaya nahandyan sila as moral leaders, as guide when it comes to the teachings of our faith. So yun ang isang napaka-importantang elemento na nabuo diyan. Ako bilang political ang isip at galing sa gobyerno, ang iniisip ko actually is a transition period. Na sana dahil nga kunyari kailangan nating mamili talaga ng mga namumuno sa atin. But given our kind of election today,
Mahirap masabi na yung ating i-elect, yun ang mamumuno sa atin. Makina na ang bumuboto sa atin ngayon eh. Kaya sabi ko nga, ay pagka ganyan, ay napakahirap. Kailangan baguhin ang ating electoral system bago tayo mamili ng ating mga magiging leader. No, political ang takbo ng aking isip. Sabi ko nga, bago siguro kailangan tayo ng para isang transition period sa ating lipunan na una, kailangan i-repair muna natin yung ating electoral system. Alam nyo, hindi ako masyadong eksperto, pero yung ating mga technical na at mga professional na mga IT experts, nagsasabi na kayang-kayang i-manipulate yung sistema ng ating election today. Tapos naman, yung ating ekonomiya. Kung titingnan natin, no? Alam mo, nakakapagtaka na dumating na tayo sa napakatagal na nating naging malayang bansa. Pero kahit minsan, wala pa akong nadinig na leader na nagsasabi na ang kailangan nating sistema ng ekonomiya ay yung ekonomiya na magpapaunlad ng ating bansa sa level ng mga mayayamang bansa. Para bang tinatanggap natin na tayo isang mahirap na bansa at hanggang dyan na lang tayo. Yes. O kaya, naiisip siguro natin na baka pag dumadami na yung mayamang mga Pilipino, baka sakali yumaman ang ating gobyerno. Alam mo, sa tingin ko sa akin natututuhan. Yung trickle-down economy na sinasabi. Sabi ni Pope Francis, mali yan eh. Precisely. Mali yan eh. Kasi yung mga mayayaman naman nasa taas, ayaw naman nilang bitawan yan. Ayaw naman nilang may bumaba. Hindi lang. Ang masama pa dito sa atin, yung mga mayayaman sa atin, lalong gustong yumaman. Kahit yurakan pa, ang nakakaraming naghihirap. Wala kasing prinsipyong umiiral na binabalanse yan. At wala din nagpaplano na ang dapat payamanin ay ang ating gobyerno, kasi ang gobyerno ang talagang titingin sa mga kahirapan ng ating mga kababayan. Sistema yan eh, plano yan. But we have yet to hear anybody in our leadership, in our country, proposing to have a strategic plan on how we will shift from third world to first world. Mula sa isang mahirap, papunta sa mayamang bansa. Hindi waiting yan, na bigla ka nalang tatama at saka bigla kang yayaman. Pinaplano yan, binibigyan ng strategy. Wala yan. Kaya sa naiisip ng Transformation Council, these are some of the basics na kailangan natin. Tapos ngayon, nandidinig pa natin na nangyayari sa South. Sabi nila, pag hindi natin binigyan ng autonomy ang mga Muslim, ay magkakagulo. BBL. Kaya ako, alam mo, pag nakakausap ko ang ating mga kapatid na Muslim, sinasabi ko sa kanila, alam nyo, yung problema na dinadanas nyo, hirap, kawalan ng yung kapayapaan, hindi lang naman kayo dumadanas yan, buong Pilipinas dinadanas yan eh. Yes. So kaya sabi ko, if our solution is autonomy for Muslims, dapat it should be autonomy for all. Meaning that when we, alam mo, kasi tayo namang Pilipino talagang we're composed of several nationalities. Iba-iba naman talaga tayo, di ba? Bigyan natin ng pagkakataon na yumabong ang ganda ng mga kultura ng ating iba't ibang estado dito sa Pilipinas. So parang patungo sa federalismo ang ibig niyang sabihin. Pero yung isa naming kaibigan na Jesuita, sabi niya, ay dahan-dahan naman. Huwag yung pabigla-bigla. Kaya, Secretary, pero yun nga dito sa naglalagablab na issue sa mga sandaling ito, no, sa ating lipunan, unang-una na nga diyan, ang hinihingi ng National Transformation Council ay hinihikayat ang Pangulo na kung pwede ay bumaba sa pwesto. Mukhang wala namang indikasyon na siya ay bababa. Symbolic lang naman yan. Ang ibig sabihin talaga ng National Transformation Council is regime change. Okay. Kailangan pagbabago ng gobyerno. Paano po yun hindi mangyayari? Lang si Pangulong Aquino yan. Oo. Well, yun nga ang iniintay natin eh. Hindi ba nangyari sa atin nung EDSA 1? Sino mag-aakala na maaalis natin yung nasa pwesto dyan? Biglang nagka-revolusyon eh. Peaceful. Buti na lang, peaceful. Nagka-revolusyon, nagkataon lang na ang universal choice noon ay si Cory Aquino. Siya ang papalit. Kaya naging diktador si Cory actually for 9 months. Siya ang nag-control ng gobyerno ng Pilipinas. Tapos itong panahon naman ni GMA, ito medyo may kalungkutan na kaunti dito kasi alam mo, ang lumabas na formula ng President GMA ay succession. Kasi siya ang vice president, pinalitan niya si Erap. Pero kung
titingnan mong mabuti, naging presidente si GMA hindi sa dahilang vice president siya. Kasi kung na-impeach si Erap, siya talaga ang next. Yes. Di ba? Hindi naman na-impeach si Erap, di ba? Pinag-awayan natin yung envelope na wala naman palang laman, di ba? Nagkagulo tuloy. Biglang lumabas ang armed forces, nailipat ang pamahalaan. Kumbaga, extra-constitutional. Extra-constitutional. Sabi ko, yun sana yung opportunity. Sana nag-declare ng revolutionary government si GMA. Siyempre, ngayon, maraming magagalit sa akin kung sinabi ko ito ngayon. Bakit si GMA mag-revolutionary? Kasama po nga po yan sa mga... Yan ang mga nangyari nung kasaysayan natin na ganyan na nangyari. Kaya, ngayon, ang tingin ko, magkakaroon ulit tayo ng pagkakataon ng pagbabago. Lalo ngayon. Lalo ngayon, mukhang sabi mo nga, naaamoy na. Nararamdaman mo na, di ba? Darating yan. Ngayon, ang sinasabi natin lang ay ganito. Kung sakalit dumating ang sitwasyon na yan, revolusyon yan ay mag-a-assert ang National Transformation Council. Ito naman ang sinasabi at pinapaliwanag ng National Transformation Council sa bayan. Ang pag-upo ng National Transformation Council is definitely transitional. Ang gusto lang natin mangyari, una, ayusin natin ang ating electoral system. Para immediately magkaroon tayo... Para walang hokos-pikos. Wala. Dapat yan, immediately magkaroon tayo ng eleksyon. The sooner the better. Kasi, alam mo, yung mga kasama sa Transformation Council, puro mga senior citizen Ay gusto na yan magsipag-retire kaagad Alam mo, simpleng buhay. Kaya wala naman talaga nag-aambisyon na tumigil at magpatakbo ng pamahalan. Hindi yung mga katulad ng mga politiko natin na nag-iisip maging presidente because of the honor and the privilege and the remuneration. Hindi iniisip na dapat baguhin ang takbo ng buhay sa ating bayan, no? Magpo-post lang po tayo for some messages from our network, ano? Pero ito, marami tayong natatanggap ng mga katanungan, ano? Maraming mga katanungan ng ating bayan katulad ng may kamay ba si GMA dyan? Kasi nga, kayo po ang DND secretary nung panahon nga ni GMA, ano? May mga nagsasabi kasi, nababanggit yung mga pangalan ni na Pipinko Huangco, kasama daw sa NTC, ni Nakit Tatad, at ng iba pang mga sinasabi nila na nako ano na yan ang tatak na sinasabi ng ibang mga tao ay traditional politicians din daw yan. Pagkatapos ano daw ba ang kasiguruhan na ang National Transformation Council ay transitional lamang at mapupunta sa dapat kapuntahan. Pero bago mo sagutin yan, Secretary, katulad ng sabi ko, medyo magbibigay daan muna tayo sa ilang mensahe mula sa ating himpilan. Mga kapanalig, ang inyong mga katanungan ay ipadala lamang po ninyo via text messages. Ano po? 0918-837-4827. Huwag kayong alis, magbabalik pa po. Okay, mga kapanalig, narito na po tayo. Ano po, pagpapatuloy po natin ang ating patuloy na pakikipagdigma para sa buhay. Ano po, ang pinag-uusapan po natin ay ang pagbabago na kailangang mangyari, no, sa ating bansa, no, sa buhay ng ating bansa. Secretary, kasama po natin si Secretary Norberto Gonzales. Ano po, kasama po siya sa National Transformation Council, at kanina bago tayo nagbigay daan sa ilang mensahe para mula sa ating himpilan ay nagbigay po tayo ng ilang mga katanungan. Ano po? Ayon, Secretary, ano yung maibibigay niyong kasagutan doon sa mga tanong natin kanina? Alin, yung mga personalidad? Ang National Transformation Council ba ay talagang transition lang ba yan? Sino ba yung mga taong nasa likod yan? Bakit traditional politicians lang din daw? May kamay ba ni GMA dyan? Kasi nga, dahil nga kayo ay dating DND Secretary ni President Gloria Macapagal-Arroyo dati, etc. etc. Sige po. Yung kay una, si GMA, ay nakakulong ngayon yun Yes. At saka gwardyadong sarado yun. Kaya, yun nga sa tingin ko, may injustice na nangyayari. Yes, di ba? yes. Dapat yan, makalaya na. Pero at any rate, yung tungkol naman dito, alam mo, sabi nga, meron akong counting medyo nagdamdam na konti dyan dahil
Napakalaki sana ng opportunity ni President GMA na magkaroon ng revolutionary change sa lipunan. Pero din sa pressure ng ating sistema, medyo natangay sa doon sa kung ano ang normal. No? Kaya ngayon, kung itong pinag-uusapan natin, revolutionary ito no? So, una, walang pagkakataon na makausap si Jemmy. Alam mo, magaling siyang ekonomista, di ba? Yes. Ang hinahanap... Yung pinagmamalaki nga ng kasalukuyang administrasyon na economic gains, kung titingnan mo, ang nagpanday nun, ang arkitekto nun, ay nung panahon baka mapagdudahan tayo talaga na ito, Jemmy. Di ba? Anyway. Pero ibig ko sabihin, ganito yan, no? Alam naman ng maraming taong bayan yan. Sige po, go ahead. Ang kailangan talaga natin, maipon natin yung mga... May mga eksperyensya, no? At meron ng lessons learned sa dapat gawin sa gobyerno. Kasi ang role lang naman ng National Transformation Council is kung yung time lang na ayusin lang natin yung mga basic or fundamental changes na kailangan, like our electoral system, very fundamental. How can we claim to be a democratic country kung ang electoral system natin ay questionable? So, iyan, unang task yan. Pangalawang task nga, palagay ko yung struktura o sistema ng ating gobyerno ay hindi naaayon sa natural na ugali ng mga Pilipino. Di ba? Kaya kailangan kaunti ng pagbabago dyan. That's why we need to change the charter. Yes. Kaya, yan, alam mo, nung panahon ni Cory, ilang buwan lang na nabago niya yung konstitusyon. So, wag tayong sabihin natin na mahabang proseso yan. Hindi. Lalo na ngayon. Dahil mula pa nung panahon ni Cory, hanggang ilang presidente na yan, pinag-uusapan natin lagi ang charter change. Kaya lamang, itong may nangyari sa lipunan natin dahil siguro naman sa mga abusong nangyayari, ay lahat pinagdududahan natin di ba? We have lahat lost na. the capacity Hindi na tayo nagtatrust. Kaya yung tinatanong mo nga sa akin ngayon, ay baka mga trapo lang din yan, ganyan-ganyan. Puro dude. Kaya sabi ko nga, wala tayong magagawa dito. Kapag ganun, hindi rin tayo makakausap. Wala naman. Anong gusto niyo mangyari? Wala naman. So, ang proof lang natin nito ay yung ano ang mangyayari talaga. Kaya nga tayo, ako, panayang kalong ko sa mga obispo dahil kung sila ay pinagtitiwalaan pa ng taong bayan, at least kung dahil sa tiwala na yan, baka mabigyan naman tayo ng kaunting puang para magawa natin yung ating dapat gawin. Unang-una nga, sabi ko, mga basic at fundamental na gagawin natin during the transition period is really, unang-una, electoral system dapat gawin. Pangalawa, ang charter change ay dapat nating simulan para mag-move tayo towards yung sinabi na maaaring federal. Hindi ko alam kung gusto natin maging parliamentary o matulad tayo sa Amerika na presidential but federal. Siguro dapat sa nakikita nating behavior ng ating Kongreso, baka bawas-bawasin natin sila. Sa halip na Senate and Congress, magkaroon na lang tayo ng unicameral Congress, no? Yung mga ganyan. So, yan ay i-introduce natin sa ating lipunan. Yung transition po na yan, mga sa pananaw ng National Transformation Council, mga gaano katagal yan? May pinag-aawayan kasalukuyan yan. Dahil, noong panahon ni Cory, it took her 9 months to change the charter, come up with a new COMELEC, and conduct elections. 9 months. Ang ganda sana kung wala lang kudita-kudita, no? Ay, alam mo dito, sinasabi sa'yo, huwag tayong sabihin natin sa mga kababayan natin, huwag kayong mag-alala sa kudita, hindi matutuloy yan. Kasi yung mga ibang nagkukudita kunyari, hanap buhay lang. Pagka hinahanap buhay mo yan, hindi natutuloy yan. No? Ay, kita-kita lang yan. Alam naman natin talaga. Mukhang may inside information kayo dyan. Alam niyo, by this time, sa dami na naging kudita dito sa atin, alam na natin yan. At saka, ang dapat nating katakutan, ay yung mga ibang mga nakapaikot sa Pangulo na natatakot na mapalitan. Kasi baka, hindi natin alam. Kasi alam mo, dahil sa mga ginawa nila dito sa mga nakaraang administrasyon, ay baka natatakot na iganti sa kanila. Kaya ayaw magsialis sa pwesto yan, di ba? Yan, baka yan nagpaplano. Kasi it's only through emergency rule that they can extend their term. Yan, dapat binabantayan din natin yan. Ang takot po ng, ako natawa ako may kausap akong taxi driver sabi niya, alam mo na nangyayari sa ating bayan, ang gusto natin, pakulong na tayo ng pakulong ng presidente kasi sabi niya ganyan, pinakulong daw natin si Erap, pinakulong natin si Gloria.
pag nawala na sa pwesto si Noynoy, pakukulong din daw natin yan. Kasi ang daming kasong pwedeng ikaso daw. Pagkatapos, ang papalit daw kay Noynoy, si Bida, ikukulong din niya. Kasi marami din daw parang wala na tayong ginawa, kundi magpakulong ng ating presidente. Kaya ano nga, po ba ang mangyayari? Kailangan i-stop na natin yung mga cycle na ganyan, no? Bagamat kailangan na ipatupad ang hustisya, dapat putulin natin yung mga ganyang kaugalian. May solusyon ang ating mga religious leaders dyan. Yung parang, yung Truth Commission na sinasabi. Okay. Nangyari ito sa mga ibang bansa na talagang pagbabalik loob sa tama ang basis ng pagbabago. Kaya magbubuo yata ang ating mga obispo ng parang Truth Commission. Doon ay you don't necessarily have to, hindi ko alam, mga procedure ay pinag-uusapan pa yan, no? In the case of South Africa, televised, nangungumpisal yung mga nagkasala. Hindi ko alam kung ganyan ang ugali ng mga Pilipino. Baka naman hindi. Baka mas ang susundin natin yun na nangungumpisal. Di ba, na sekreto. Yan, baka yun ang gagawin natin. But whatever it is, no, ang foundation ng pagtingin sa mga nagawang kamalian at injustice is our Christian value, forgiveness, reconciliation, ano pa yung alam mo, isang kwan yan, di ba? Yung restitution, yung mga ganyan. Yan ang mga justice, yan ang basis. Kaya ang tingin natin, magiging maayos ang ating isang diretsong tanong, Secretary. Ikaw ba ay may ambisyon na tumakbo ang presidente ng ating bansa? Huwag naman po sana. Kasi alam mo, kung ako yung mga 10 taon na bata pa, baka sakali. Alam mo, mukhang gwapo lang tayo at bata. Pero alam mo, mahina na rin ang tuhod natin, no? Kaya hindi natin iniisip masyado yan. Ito lang masasabi ko. Ito, mukhang natural ito sa mga senior citizen. Hanggang kamatayan, handang maglingkod sa bayan. Yun ang mga sinasabi ng mga senior. Ewan ko lang kung kaya pa nila. Yun lang ang masasabi natin dyan. Pero yung pagtakbo-takbo sa presidente, hindi dapat yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay kung paano ka makakapaglingkod. Yun ang, alam mo, ganda pala ng tumatanda. Kasi yan ang pumapasok sa isip mo ngayon. Para bang nawawala na yung mga personal ambitions, ganyan. Dahil alam mo, palapit ka na sa hukay. So, hindi na yung personal na iniisip mo na yung ano ba yung pinapakaganda yung i-review mo yung mga aral ng Diyos na natutuhan mo ng araw na hindi natin sinunod. Yan, tinitingnan natin ngayon yan. So, yung tungkol sa ganyang ambisyon, hindi ako magdidesisyon dyan. Kasi nga, no, dalawa ang posibleng mangyari yan, ano? Una nga, yung kapag may mangyari na magkakaroon ng transition, magkakaroon ng tinatawag natin yung revolutionary government, magkakaroon ng transition, etc., no? At ang pangalawa ay matutuloy yung eleksyon, no, sa 2016, sa susunod na taon, ano? Ano po ang mangyayari kapag nagkaroon ng eleksyon sa 2016? Ang takot kasi ng karamihan sa ating mga kababayan, ganun din naman yan, ang mga tatakbo dyan, ganun pa rin, pare-pareho pa rin yan, pagkatapos may hokus-pikos pa rin yan, kasi hindi pa napapalitan ng sistema. Paano po natin kaya yan, alam mo, dapat sa ngayon, kung hindi mag-aaksyon ng ating pamahalaan para baguhin ang sistema ng ating eleksyon, dapat wag na muna nating intindihin yung election na yan. Isang tabi natin yan. Doesn't matter. Sinasabi ngayon, ay 500 days na lang si Pangulo, hintayin na lang natin. Anong hintayin? Bakit? Meron ba tayong iniintay na magiging mabuti? Ano bang iniintay natin after 500 days? So wala kayong nakikitang eleksyon sa 2016? Hindi. Tinitingnan natin, sana magka-eleksyon sa 2016, pero sa tamang sistema. Okay. Alam mo naman, may oras pa naman, supposing matanggal natin si Pinoy bukas. Immediate yan. Immediate yan. Tinatanong ko yung mga IT experts natin Okay. Sabi ko, meron ba tayong sistema na pwedeng ipalit dito? Sabi, meron. Sabi niya, manual counting sa precinct level, basta counting ay manual, electronic ang transmission, tinatawag nilang hybrid system. Sabi ko, gano'ng katagal ba yan? Ang sinasabi sa akin ng mga eksperto natin, 6 months, at least. Bigyan Pilipino tayo, bigyan natin counting allowance, maging 8 months man lang, di ba yan? Mailalagay na natin yan. So, in effect, within 8 months, we can call for an election because we already have a functioning system there. Importante,
Kaya yun ang mga technicalities. Tatanungin natin, gano'ng kahaba ba yung transition? Well, at least it will be 6 to 8 months. Because iintayin natin na maayos ang ating electoral system. Ngayon, tinitingnan ko naman yung pagbabago ng ating charter. Kahaba-haba sa ilang dekada na natin pinag-uusapan yung charter change. Katakot-takot na modelo ng pagbabago na nanahan dyan sa nagkalat na dyan. I-review naman lang natin lahat dyan. Palagay ko mabilis din yan. Kikore, 3 buwan yata natapos. So, anyway, titingnan din natin ang pagbabago ng ating konstitusyon. And I'm really, really, really praying, hoping na ma-insert man lang natin doon sa ating charter ang nabaguhin ang orientation o direksyon ng ating economic system. Na talagang seryosohin natin, planuhin talaga natin na magpapayaman tayong bansa. Kasi paano tutulong ang isang mahirap na gobyerno sa mga mamamayan niyang mahihirap? Ay mahirap ang mamamayan, mahirap ang gobyerno. Naniniwala ba kayo na para ang mga mahihirap ay yumaman, kailangan na yung mga mayayaman bawasan ng yaman? Hindi, bigyan lang na. Alam mo, ang mga mahirap na nakakausap ko, hindi naman nag-aambisyon na alisin natin lahat ng mga mayayaman. Pigilin yung pagyaman nila at tayo naman. Hindi naman ganun eh. Equal opportunity lang pwede na. Alam mo, at saka karamihan sa parehas na laban. Parehas na laban na. At saka karamihan sa mahirap natin, at sa tingin ko yun ang tama, ay hindi naman naghahangan na maging, hindi mo alam kung paano mo dadalhin sa langit yung hinakot mo eh. Yun ang mahirap doon. Ang marami sa mga kababayan natin, simple lang ang ambisyon sa buhay. Ang sinasabi kong magpapayaman, dapat, ay ang ating gobyerno. Kasi yung yaman ng gobyerno, ay para sa lahat yan eh. Yes. So that, magkaroon ng mas malaking kakayahan para makapaglingkod. Yan ang importante sa lahat dyan. Kasi yung yaman ng gobyerno, yan ang yaman ng lahat. And that should be devoted to the common good. This is where we will need talaga ang advice ng ating mga religious leaders. Pakawaldasin natin yan o idalin natin yan sa mga gastusin na magpapalayo pa sa atin sa Diyos. If we become too materialistic, di lalo lang tayong malalayo sa ating pananampalataya. Hindi naman dapat payagan yan. Pero importante na sapat ang yaman ng ating gobyerno para kunyari, nung panahon namin, alam namin na ang backlog ng ating cases sa mga husgado ay 1 milyon. Paano mo isosolve yan? Sabi ni Raul Gonzales, kailangan niya new lawyers, 10,000 of them. Sabi ni Jeremy, baka mga 500 muna. Walang pere. But if we are a rich government, ay nako, 20,000 i-hire mo, di mabilis na mabilis yan. Ang ating mga classrooms, ang ating infrastruktura, puro patakbuhin. Ang dami nating aayusin, but we need the money. Of course, we have heard na mayaman pala tayo kasi kinukurakot lang. Na nabisto na natin yan, di ba? Yes. Pero that is not enough. I think we should strive to make sure that the common wealth for all keep increasing para maayos natin and to also look towards the future. Kailangan ang ating mga citizen ay kalmado. Yes. Na kahit anong mangyari, nandiyan ang gobyerno na tutulong sa akin kung ako yung magkamali. Pero Secretary, hindi naman pwede yan, mga kapanalig, na parang Juan Tamad, nahihintayin mo na lang na yung bayabas ay bumagsak sa mukha mo o sa bibig mo, no? Kailangan at the very least man lang, yugyugin mo yung puno ng bayabas. Ano po ang magandang paraan ng pagyugyog? Pero bago niyo po sagutin yan, mga kapanalig, wag kayong aalis, magbabalik kami kagad. Okay, we're back mga kapanalig. Ayan, kasama pa rin po natin si Secretary Norberto Gonzales ng National Transformation Council. Ano po? Yun po, no? Paano po dapat yugyugin, no? Kasi sa ngayon, ang mga Pilipino, naghihintay na lamang ng biyaya ng langit, no? Pero sabi nga ng Diyos, ano yun? If my people will humble themselves and pray, no? May gagawin ng taong bayan para i-bless ni God. Paano po natin yuyugyugin ang puno ng bayabas para bumagsak yung bunga? Alam mo, ito nangyari sa akin itong ako'y wala na sa pwesto. Siyempre, wala na akong wangwang. So, naglalakad-lakad na lang tayo sa mga kanto-kanto. Kumakain tayo sa mga malaki at maliliit na restaurant. Nakakasalamuhan natin ang ating mga kababayan. Alam mo, kung iisipin mo yung ginagawa ng mga ordinary natin citizen, admirable, heroic, talaga nagpapakamatay para kumita ng kakaunti lang. Alam mo kaya sa tingin ko,
systemic ang dapat nating pag-aayos dito. Yung pagyuyugog natin ay hindi yung talagang dramatic. It will be systemic, it will be a meticulous effort, no? To change the systems in our governance and in the way we conduct our business. Imagine, ang sabi sa akin ng labor group natin, alam niyo, Mr. Secretary, itong ating labor force, yun lalo na yung mga ordinaryo, naging parang sakada na. Seasonal na lang ang trabaho. Itong mga nagtatrabaho sa mga department stores natin, Contractualization. after 5 months, wala nang trabaho. Yes. Another group will come. Yes. No. So, ano gagawin mo after 5 months? Kung ano man ang naipon mo, kakainin mo. So, balik ka sa hirap. Wala kang pag-asang umunlad. These are actually technical things that can be addressed simply. Ang importante lang dyan is the change of heart. Kung gusto mo talaga na umunlad ang ating mga manggagawa, kayang-kaya. Kaya yung doon nagsisimula, no? Sa change of heart. Change of heart. Kaya kailangan natin ang ating yung mga too much politicking. Yung mga religious leaders, ay ako nakakaiyak yung pagdating ni Pope Francis. Tingnan mo yung mga sinabi niya. Wala nang ideolohiya ngayon. Pakinggan mo na lang yung mga sinabi ng ating Papa. Kitang-kita mo. Kitang-kita mo yung takbo. Kung ito ay susundin, gaganda ang buhay sa Pilipinas. So, huwag tayong masyadong mag-isip ng mga dramatic changes. No? Ang importante dito, ibalik natin ang ating moral guidance. No? Okay. Pangalawa, pagtiwalaan natin ang ating mga kababayan. Talaga silang sub sa hirap na nagtatrabaho. Matuto tayo ulit, matutunan natin na magtiwala ulit, no? Yan, isa pa yan. Alisin natin yung hypocrisy, magtiwala tayo. Kasi ako talaga, ang kinukuha ko dito, ito sa kababarkada ko siguro sa mga religious leaders, nabubukasan talagang isip mo eh. Nung araw ayokong kumausap nung, kasi aktivista akong dati, basta Marcos ayokong kausapin, di ba? Okay. Ngayon, tinitingnan natin ngayon. Kaya sabi nga, sa Transformation Council, mula kay Marcos to the present, lahat ng matitinong mayroong eksperyensya ng pagsiservisyo sa gobyerno, dapat bigyan natin ng puwang na makatulong at makapaglingkod. Yan ang pinag-uusapan natin. Importante lang, nagbabagong loob. Yes. At pinakikita na utos na ng Diyos ang batayan ng pagkilos. Yun ang importante dito eh. And I think, more than anything, kung tatanungin mo ako, is the National Transformation Council succeeding? Is it moving forward? I think. Kasi alam mo, yung pagtanggal sa gobyerno, that is it's the easiest and the fastest actually. Remember our revolution, 3-5 araw, tapos. Yes. But what is important really, yung pagbabago sa loob, is pagbabago ng puso ng mga nagnanais maglingkod. Dito sa atin talaga, I will be very proud of the National Transformation Council when it comes to the heart. Yes. Medyo sa kasausap, barkada sa mga religious leaders, nakukuha mo yung spirituality at saka holiness eh. Kaya kuminsan naisip ko, tinitingnan ko kung meron na akong ganun sa, di ba? Nangyayari sa atin yan eh. This is what is the most important achievement of the council. It is able to introduce a kind of culture that changes hearts. Yan, i-expand na lang natin yan sa mga mamamayan, no? At tingin ko yan ang pinaka-fundamental na achievement. Ngayon, dahil dyan, alam mo, sa karanasan ko sa gobyerno, sundalo, bureaucrat, mas gusto nila nakakampi ng mabuti kaysa ng masama. Napakaganda yung pakiramdam kung nasiservisyohan mo ang iyong pangangailangan at at the same time nasa tama ka pa. Ang mahirap yung nakakakuha ka ng benepisyo para sa pamilya mo, naninimbang ka at baka corruption na itong napapasukan mo. Yes. Kaya I am not... Yes, dahil sa sistema. Sistema lang yan eh. Sistema lang yan. Kaya huwag tayo mag-alala dyan. Sa tingin ko, yan ang isa sa mga madadaling problema. Basta, ako nga sabi ko, mahirap bawiin ang trust and confidence ng ating taong bayan. Isa lang ang pwedeng magbalik niyan. Prove it in action. Yes. Yan lang yan. Ipuprove lang natin yan. Bahala na, kantsawan tayo, siraan tayo, batuhin tayo ng kung ano-ano dyan. Tuloy-tuloy lamang. Katulad ni Christ. Diba? Yes. Tuloy lang. Yes. Mapako sa krus, magpasa ng krus, kahit ano man yan. Dahil alam niya kung saan siya pupunta. Tuloy-tuloy lang. Yun lang dapat nating gagawin dito. Kaya, sabi ko nga, yung mga membro mismo ng National Transformation Council, nagiging impatient. Ano pa bang gagawin natin? Alam mo,
ang people power, tingin ko ang formula kung mapayapang pagbabago ang kailangan, ang gusto natin. Kung violent change ang gusto natin, madali lang. At iyan, mabibigyan kita ng timeline. Kasi sukat yung level ng violence, kung ano mga equipment na kailangan mo dyan, mga tropa na aayusin mo, sukat yan. So makapagbibigay ka ng formula. Pero peaceful change, may isang elemento na hindi masusukat. People power. Sa people power, hindi rin masusukat isang elemento yan. Ano yun? Ang kagustuhan ng Diyos. Oo. Tayong mga, dahil tayo mga Katoliko at mga Kristiyano nag-uusap-usap, nauunawaan natin yan. Yung mga hindi naniniwala sa kamay ng Diyos dito sa ginagawa natin, ay magtatanong talaga ng schedule. Oo, kasi nga katulad nga ng isang nakausap ko din, yung people power daw. Sayang daw. Sabi ko, bakit? Ano ang sayang? Kasi daw, dahil sa internet, dahil sa social media, nasasayang daw yung galit, yung righteous anger ng taong bayan. Kasi dati, kapag medyo may righteous anger na namumuo, hindi sa individual na mga tao, kundi sa sambayanan, pupunta ng EDSA. Pero ngayon, pag may namumuong righteous anger, magbablog. alam mo, hindi na pupunta sa EDSA. Tapos, nairaos na. Nung nairaos na. alam mo, nasayang daw. Tingnan natin mabuti ang nangyari sa EDSA 1 at EDSA 2. Alam mo, ang naghatid ng tagumpay, ang nagdala ng pagkakaugnay-ugnay ng taong bayan, ay hindi galit, pagmamahal. Remember what happened in EDSA? Yes. Remember? Alam mo kung minsan, alam mo lagi natin tinitignan. Inaiyak ko ito, nakikita ko yun yung lagi mo binibigyan ng bulaklak. Laging tinitignan mo mga galit. sundalo. Ako alam mo, hinihintay ko. Sa umaga, pandesal, may kape. Ngayon ko lang ito masasabi sa iyo. Hindi ko iniintay yung galit. Ang iniintay ko yung paglabas ng pagmamahal sa bawat isa. That is when people power will truly happen. Yes. Authentic people power. Yan, pagka wala ang pagmamahalan, kasi doon mo makikita na naroon ng banal na espiritu ng Diyos. Can you imagine, during EDSA 1, I can tell you, wala ako sa Pilipinas, nasa abroad ako. I can tell you that the spirit of love of the Filipino people has become one during those most glorious days, wherever you are in the world, talagang lahat ng Pilipino hindi natutulog anywhere in the world. Naranasan ko niya, nasa Madrid ako ang Filipino community ng Madrid hindi natutulog, nagtutulos ng kandila sa simbahan at nagyayakapan. Can you imagine that happening? Yung feeling na power. Sabay yung pag-iyak at ang pagtawa mo, di ba? Galit ba yan? Yung bumubulwak yung magandang feeling. Sinasabi ko sa iyo, ang milagrong iniintay natin ay ang pagbukal ng pagmamahal sa bawat Pilipino. Ngayon yan, hindi tayo naghahatid niyan Diyos lang ang pwede maghatid sa atin ng tunay na pagkiramdam na ganyan. Yan, ako ayoko magsalita ng ganito. Baka pagtawanan ako dahil hindi naman ako pare. No? Kaya ang ibig ko lang sabihin, based on my own experience, kasi naramdaman ko yung alam mo, medyo mga swerte yung mga nasa abroad. Kasi pagka layo-layo nila sa Pilipinas, pero grabe, nakatuto ka sa radyo. At ang nararamdaman mo ay pride, love, concern for each other. For those glorious days it happened. That's a miracle. Feels good to be Filipino. Yun Iyan, mangyayari ulit sa atin. This will happen when the anger fades. Sa ngayon, kaya huwag kang mag-alala dito sa anger na tinatawag. Everybody is pag nakapag-vlog na, okay na ang iniisip natin yung galit Walang galit na maghahatid ng kapayapaan. Walang galit na maghahatid ng pagkakaisa. Secretary, may last commercial gap tayo, pero mag-iiwan ako ng katanungan para sa inyo, kasi very timely, kasi nalalapit na, ilang araw na lang yung pagdiriwang natin, anibersaryo ng EDSA Revolution, Meron ba tayong mga nakalatag na mga plano na mangyayari na saan pwedeng pumunta ang mga tao para magdasal, pero bago mo sagutin yan, mga kabanalay, huwag kayong alis, magbabalik pa po kami.
mga kapanalig, andito po ako at alam ko na nandyan pa rin kayo at dumami pa rin kayo dyan. Nandun na po tayo sa, actually, ikalima, no? Ikalima at huling yugto ng ating palatuntunang digma ng buhay, ano? Ngayon na naging 5 yugto ang ating palatuntunan, ano po? Pinag-uusapan po natin itong kaganapan sa buhay ng ating bansa, ano po? Ramdam natin na muli, no? We are stepping into history, ano po? Natanong natin kay Secretary Gonzales kanina, kung ano ba, no? Kasi nga, mag-anniversaryo na naman ng tinatawag nating EDSA Revolution. Ako, ang tagal na nun, ano? Parang ayoko isipin kasi parang tumatanda yata ako kapag naiisip ko. But anyway, ano mga kapanalig, magandang pagkakataon yan, ano? Para pag nilayan natin, ano? Kung ano yung ating sinayang, ano? At kung ano ang pwede natin pang sagipin, no? Sa atin, ano? Sa ating buhay bilang isang nasyon. Ano po ba ang mga dapat gawin itong pagdiriwang na ito ng anniversary ng EDSA Revolution? Pinag-iisipan ko mabuti ito eh. Hindi ko alam kung ano nangyari in the past years kasi hindi ko na masyadong maalala. Pero hindi ba napapansin na ngayon lang tayo nagkakaroon ng celebration, pumapasok itong period na ito, Quaresma. Oo nga. As Wednesday tayo. So, kung tatanong mo, anong gagawin natin? Ayun sinasabi sa atin na lessons nung As Wednesday, mag-fasting, magbigay ng alms, at saka, ano pa yung pangatlo? Magdasal. Magdasal. I think these are the 3 things that we should be doing as a people at this hour. Pagka yan ang gusto mo mangyari, hindi ka na nangangailangan ng mobilization dyan. Ay, ako ngayon sabi ko, kaya nga ako, lagi may barya na ngayon ako sa bulsa kasi almsgiving. Diabetic ako, kaya baka hindi masyadong fasting, kapiraso lang siguro. Pero hindi mo nagpa-fasting, tigil muna po yung fast eating. Ano po? Yan. Saka yung feasting, no? At saka yung importante yung prayers, no? Yes. I think this is an opportunity to reflect, especially when we're saying na dapat mula ngayon dapat mula ngayon na kasi naaamoy na nga natin yung pagbabago, simulan na natin yung kailangang transformation na ating gagawin. Simulan na natin yung practice na yan. I think the church teaching of prayer, fasting, and almsgiving is a basic that we should begin practicing now. It might lead us to forgetting more our anger and going towards what God wants us. Yung pagmamahal. No? Kasi tingin ko talaga personally, hanggat hindi lumalabas yung expression na yan. Kasi ang ini-emphasize natin yung anger pa no? Alam mo, nung EDSA 1, alam mo ba, isang dekadang anger yun na nauwi sa pagmamahal. Di ba? Yun. If we can fast track that, baka sakaling magbago na. Pero, sa kasi may alam ako, 21, sa Sabado, no? Mayroon yatang ang Pro-Life Philippines yata ni Brother Eric Manalang ay nananawagan kung gusto nating sumali na magdasal, ano? It's a prayer rally, wala pong mga talumpati, walang mga diskurso, walang whatever. Tahimik na pagsasama-sama ng mga like-minded at similarly hearted na may pagmamahal sa bayan, may pagmamahal sa Diyos, no? Na magdasal, no? Magdasal. Ang alam ko, ang sinasabi sa Luneta, doon sa may Kalabaw ba yun? Doon sa may bandang Kalabaw, mga kapanalig, baka gusto niyong sumama dyan, ano? Ang alam ko, alas 4 hanggang alas 6 lang yata ng hapon, no? Gusto nila mabilis lang, magsama-sama lang, no? Ano pa yung mga, may mga nababalitaan sa 22, alam ko mukhang meron din magpaplano dyan sa EDSA. Sa 25 yata meron din. Pero ang National Transformation Council, may gagawin kami sa February 26. Okay. Ito. Magtitipon-tipon ulit ang ating mga religious leaders at ang mga leader ng iba't ibang sektor ng ating lipunan, lalo na yung nanggagaling sa mga mahihirap, at magkakaroon ng announcement ulit. What will be next? No? Okay. Secret pa yun. Okay, syempre. But meron mangyayaring pagpupulong. At ang ika nga, dahil nagsimula kami sa Lipa, Batangas. February 26, saan po yan mangyayari? Sa Lipa. Okay. Sa Lipa. Okay. Ano yan? Invited ba ang lahat ng gustong pumunta?
Ay, huwag naman, walang papakain si Archbishop. Hindi, kanya-kanyang baon. Alam mo pala, hindi pa to people power. Ay, hindi pa. Okay. Gathering lang atin doon ng ating mga religious leaders at saka yung mga iniimbita na para makita ulit ang bagong next phase ng ating pagkilos. Yan sa February 26 yan. Okay. Kaya magpadala ka doon ng representative. Ay, oo. Baka, ang Veritas, may mga reporter tayong at saka i-live mo. Ikaw na yung nagtatanong doon. Anong araw ba yun? Huwebes yun eh. Ay, oo nga, no? Huwebes yun eh. Oo nga, no? Alas 11 ng umaga, misa. Alas 12, kainan. Alauna, yun na yung pagdideclare ng bagong mga mensahe. Sige, mula alas 6 hanggang alas 7, kakapanayamin ko kayo kahit nasa phone patch lang, kung sino yung pwede nating makausap doon. Yun ang maganda. Ako, na-excite naman ako dyan sa announcement na yan. Ay, secret. Huwag mo i-preempt yung i-announce natin sa February 26. But there will be an announcement on February 26 na pagkaso kaya nga galing kami sa Lipa. Kasi sabi ko kay Archbishop Arguelles, siya magpapakain eh. Alam mo naman itong Transformation Council. Alam mo, pinagdududahan pa nga itong Transformation Council. Saan daw kami nangunguha ng pera? Alam mo, ito talaga milagro. Hindi namin alam eh. Basta pag may... Yan yung multiplication of the bread. Yeah, pagka merong gagawin, diba? Somehow or other, natutuloy eh. Yung iba nakukuha sa utang, yung iba nakukuha sa donasyon, yung iba kanya-kanyang labas ng bulsa. Pero natutuloy. Just do the Lord's work and money will come. Yun ang nangyayari sa National Transformation Council. Kaya yung pinagdududahan na mayroon nagpupondo na ganyan, ganito. Yun yung mga sabi. Yung sinasabi ni Senator Miriam. Yun ang mga, hindi kami yun. Kaya nga, sa kundita pala yun. Bagong definition na nga ang NTC eh. Ano daw? No to coup. Ayun. NTC. No to coup yan, NTC. Ayan, Secretary Gonzales, bibigyan kita ng may mga 4 na minuto pa tayong nalalabi, kausapin niyo ang ating taong bayan ng puso sa puso, kaluluwa sa kaluluwa. Ay, hindi ko alam kung paano gagawin yan. Ito lang ang masasabi ko, no? Hindi po pwede na ang bayan natin ay hindi pakinggan ng Diyos. Isa tayo sa bansa na talagang nagdadasal, humihingi ng tulong, minuto, segundo sa ating Diyos. Hindi po pwede na baliwalain ng ating Panginoon yan. Kaya sa tingin ko, ang sagot niya sa atin ay ang pagdating ng pagkakataong magbago tayo ulit. No? May mga fundamental na pangangailangan yan. Una, itong sinasabi nating galit, tingnan na natin ang talagang ginugusto ng ating pananampalataya dito. Napalitan na yan ng pagmamahal. Kasi hanggat hindi dumadating yan, hindi tayo magkakaisa. Lagi akong tinatanong, ano bang schedule ng people power? Alam mo, walang schedule ang people power eh. Ang people power ay bigla na lang sumusulpot at umuusbong sa puso natin. Kilos ng espiritu yun eh. Kilos na ng espiritu yan. Tayong mga naniniwala sa Diyos, nauunawaan natin yan. Mga kababayan, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, parating na yan. Darating na ang espiritu ng Diyos, nararamdaman eh. Diba? Ngayon, kung sakalit mabigyan tayo ng muling pagkakataon, alisin na natin yung mga masasama at maduduming isip. Pagtulong-tulungan natin ang pagkilos. Ayusin natin ang direksyon ng ating bayan patungo sa tinatawag ng ating simbahan na common good. Yun ang dapat na basis ng ating pagpapatakbo ng ating pamahalaan. At sa mga nahandyan sa loob ng gobyerno, sana magbagong puso na rin sila. At kung hindi din lang naman nila kaya na bigyan ng solusyon ang mga hinaharap na problema ng bansa, di medyo mag-step down na sila at bigyan ng pagkakataon yung may mga kakayahan. Salamat po. Ayun, mga kapanalig, yan po si Secretary
Norberto Gonzales. Napakaganda nung kanyang mga sinabi, mga kapanalig, lalong-lalo na yung pagbanggit nga niya, na sa panahon tayo ng Kwaresma, na sa loob ng panahon ng Kwaresma, ang pagdiriwang ng anibersaryo ng EDSA Revolution, para sa marami sa atin na may ulirat na noong mga panahon na yon, na naging kasama tayo, naging karanasan natin ang maging bahagi ng EDSA Revolution, balikan natin, muli nating damhin, ano ang naramdaman natin noon, at isabuhay natin yung panghihinayang, at nawa yung panghihinayang na yan ay magpukaw muli ng ating saloobin, na muling pabangunin ng ating bayan, ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay magdasal, tayo ay magbalik loob sa Panginoong Diyos. Siguro yung pag-aayuno, kahit na hindi sa pagkain, pag-ayuno sa panunod ng TV, pag-ayuno sa pag-iPad, pag-ayuno sa computer games, pag-ayuno sa kung ano man, gawin natin yan, magsakripisyo tayo ng kaunti, magbigay tayo ng kaya nating ibigay, sa mga kapuspalad, at dumulog tayo sa ating Panginoong Diyos, Kailangan natin ng paghilom ng ating sambayanan, Mga kapanalig, muling sumainyo ang isa namang yugto ng digma ng buhay. Sama-sama nating itaguyod ang buhay, isulong ang buhay, pagwagiin ang buhay, pagtanggol ang buhay, palaguin ang buhay. Buhay na siyang pinakamahalagang biyaya mula sa Panginoong Diyos. Buhay na siyang pinasagradong handog mula sa langit. Kay Joyce, ang aking pinakamagandang babae sa balat ng lupa, mahal na mahal kita. At sa aking mga anak, kay Noel, kay Gian, at kay Jaydan, kayo ang aking buhay. Sumainyo ang katotohanan,